Okay, paano ba natin mapagtatagumpayan yung takot sa mga tao at sa halip ay maipakita natin na nasa Diyos ang ating takot at ang pinakamataas na paggalang natin? Una, stop hiding what Jesus has given you. Pangalawa, replace the fear of man with the fear of God. At pangatlo, remember that God knows you by name. So una, pag-usapan natin, stop hiding what Jesus has given you. Huwag mo itago kung anong binigay sa'yo ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay, kikilalanin natin na ang kaligtasan na binigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Yesus ay hindi nakadisenyo na itago lamang natin. Hindi ito private secret, kundi nakadesign ito na ipahayag sa iba. Tingnan natin ang sinasabi mismo ng Panginoon sa Mateo 10:26-27. Kaya huwag ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag, at walang natatago na hindi malalaman. Ang Panginoong Yesus ang nagsasalita dito at sabi niya, huwag ninyo silang katakutan. Sino ba itong sila? Sila yung mga umuusig, mga naninira at mga humuhusga sa mga disciples noon ng Panginoong Yesus. At sa panahon natin ngayon, sila din yung mga taong umaatake sa ating pagkatao ng patalikod. Sila yung mga taong pinagtatawanan tayo dahil lang sinabi mo na ikaw ay Christian. Sila yung mga taong maaring nag-persecute sa'yo o minak ka, pinagtawanan ka kasi binahagi na mo ng mabuting balita. Sa trabaho, minsan ito yung false accusations. Maaring hindi ka nakisama sa korupsyon o pandaraya sa opisina. Kaya tuloy, bigla ka na lang nilang siniraan sa boss mo. Gumawa sila ng mga kwento na hindi totoo, kaya ka tinanggal. Ginawa nila ito para pagtakpan yung kalokohan nila. O kaya naman sa pamilya at barkada, yung pinagtatawanan ka, ginagawan ka ng chismis, tinatawag kang ipokrito o feeling holy kasi hindi ka na nakikisama sa mga dati nyong bisyo. Hindi ka na sumasang-ayon kapag yung isang tao ay pinag-uusapan ng mga negatibong bagay. Minsan pa nga kahit kasama na natin sa pananampalataya, alam mo, may mga Kristiyanong nagbabash at nagka-cancel sa social media kasi magkaiba daw ang pananaw nila sa isang issue. Nakakalungkot. Kasi kapag biktima ka ng injustice, di ba ang natural nating reaksyon ay ipagtanggol yung sarili natin. Or worse, aatras ka na lang at itatago mo ang faith mo para tigilan ka na nila. At pakiramdam mo, helpless ka kasi yung kasinungalingan hindi naman lumalabas hindi nabubunyag. Pero tingnan mo, ang sabi sa talata, walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at walang natatago na hindi malalaman. Wow! Ito ang magbibigay sa atin ng comfort kung tayo ay dumadaan sa mga injustices at persecution. Kasi pinapakita nito na ang Diyos ay sovereign, na siya ay makatarungan na Diyos. Kasi sisiguraduhin niya na lalabas ang totoo. Lalabas ang totoong motibo ng isang tao. Lalabas ang dahilan kung bakit ganon ang treatment niya sa'yo. Hindi mo kailangan maghigante. Hindi mo kailangang ubusin yung lakas mo, kakapaliwanag sa mga taong ayaw namang makinig. Bakit? Dahil nangako ang Diyos na walang natatago na hindi malalaman. Ang ibig sabihin, pwede pala nating ipagkatiwala sa Diyos yung ating sitwasyon. Kahit pa minsan iniisip mo, naku, bakit ganon? Hanggang ngayon, ganito pa rin siya sa akin. Iniisip mo, wala nang katapusan yung mga panloloko nila sa'yo o yung mga pagchichismis nila sa'yo. Pero kaibigan, darating yung time, mabubunyag ang lahat. Kasi ang Diyos natin ay hindi kailanman natutulog. At kahit wala siyang namimiss na kahit isang detalye sa buhay mo. Kasi ang Diyos natin ay hindi kailanman natutulog at wala siyang namimiss na kahit isang detalye sa buhay mo. Kapag pinilit nating ipagtanggol yung sarili natin, gamit yung galit at pagganti, para na rin nating inaagaw yung pwesto ng Diyos. Parang inako natin yung posisyon na para lang talaga sa Kanya bilang ating hukom o judge. Pero kapag nagtiwala tayo, hinahayaan natin na ang pinakamagaling na defender ang kumilos para sa atin. May isang kapatiran, nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Isang araw, nagkaroon ng malaking discrepancy o nawawalang pondo sa department nila. Dahil siya ang Christian at kilalang tahimik, pinagkaisahan siya ng mga katrabaho niya. Gumawa sila ng pekeng paper trail para palabasin na siya ang kumuha ng pera. Ipinatawag siya ng HR at ng management. Ang sakit nun, di ba? The fear of man, ang takot na makulong, masira ang pangalan at mawalan ng trabaho ay napakatindi.
Gustong-gusto niya sumigaw. Gustong-gusto niya magwala at siraan din yung mga katrabaho niya. Pero mas pinili niyang ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang sitwasyon. Alam niya, nalalabas din yung katotohanan. Sabi niya, Lord, alam mo ang totoo, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang pangalan ko. Nakipag-cooperate siya sa investigasyon ng walang halong bitterness at paninira sa iba. Makalipas ang 2 buwan ng matinding stress, nagkaroon ng independent system audit ang kumpanya. At alam mo ba kung ano nangyari? Lumabas sa hidden logs ng computer system kung sino talaga ang nag-manipulate ng files. Ang mga taong nanira sa kanya ang mismong nahuli sa sarili nilang bitag. Nalinisan ang pangalan niya nang hindi niya kailangang makipag-away. Kaibigan, lalabas at lalabas ang totoo dahil walang natatago na hindi ibubunyag ng Diyos. Kapatid, pwede mo ipagkatiwala ang reputasyon mo sa Diyos dahil siya mismo ang nag-alay ng kanyang reputasyon para sa iyo. Isipin mo yung ginawa ng Panginoong Hesus. Siya ang pinakamatinding biktima ng injustice. Inakusahan siya ng mga kasinungalingan, pinagtawanan, at ipinako sa krus na parang isang kriminal. Kahit wala siyang ginawang masama, tumahimik siya at ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kanyang Ama. Bakit niya ginawa yon? Para bayaran ang mga kasalanan natin na hindi natin kayang bayaran. Para iligtas tayo by grace. Kung ang Diyos ay handang ibigay ang kanyang sariling anak para masiguro ang eternal salvation mo, sa tingin mo ba ay pababayaan ka niya? Siyempre hindi. Nakikita ng Diyos ang lahat ng sakripisyo mo. Nakikita niya ang bawat luhang pumapatak kapag inaakusahan ka ng mali. You are completely known, fully loved, and eternally justified in Christ. Kaya kapag inatake ka ng mundo, huwag kang matakot at huwag kang magtago. Tumayo ka ng tuwid at may kapayapaan dahil ang Diyos ng katotohanan ang siyang maninindigan para sa iyo. Kaya nga bilang disciple ng Panginoon ay sa halip na itago natin yung ating kaligtasan at mga tinuro sa atin ng Diyos ay ipahayag natin ito sa mga tao. Sabi sa susunod na verse, anumang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag, at ang narinig ninyo sa bulong ay pagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. Kaibigan, napakaganda ng picture na dinodrawing dito ng Panginoong Hesus. Ine-encourage niya tayo na buong tapang nating ibahagi ang katotohanan na itinuro niya sa atin. Ang ibig sabihin, yung dilim at bulong na tinutukoy sa talata ay yung mga intimate at personal na oras mo kasama ang Panginoong Hesus. Ito yung discipleship moments ninyong dalawa. Kaya nga ang tanong, ikaw ba ay nagpapadisciple sa Panginoong Hesus araw-araw? Kasi ito yung oras na nagbabasa ka ng Bible sa tahimik mong kwarto, yung umiiyak ka sa panalangin at binubulong ng Holy Spirit sa puso mo na pinatawad ka na mahal ka niya by grace. Pero alalahanin mo kaibigan na ang mga private teachings at revelations na ito ay hindi ibinigay sa iyo ng Panginoong Hesus para manatiling sikreto. Hindi ito exclusive club na kayo lang ang nakakaalam ng Panginoong Hesus. Ang utos ng Panginoon Hesus ay dalhin ito sa liwanag at isigaw mula sa mga bubungan. Bakit bubungan? Noong unang panahon kasi sa Israel, ang mga bubong ay patag o flat. Ginagamit nila ang mga bubong para maging stage. At doon sila nagbibigay ng announcement kapag may gusto silang sabihin. Aakyat doon ang tagapagbalita at isisigaw ito mula sa itaas para marinig ng lahat yung announcement. Kaya ang liwanag at bubungan ay nagre-represent ng public square. Now, sa panahon natin ngayon, ay saan ang ating bubungan? Sa iyong workplace, kung saan ka nagtatrabaho, yan ang bubong mo. Sa iyong school, sa iyong social media platform, ang mismong community mo na kinabibilangan, yan ang iyong bubungan. Anong practical example nito? Isipin mo, madaling araw, nagko-conversation time ka kay Lord. At isa sa verse na pinabasa sa iyo ng Diyos ay ang 2 Corinthians 12:9. Ang aking kagandahang loob ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Naramdaman mo yung presensya ni Lord. Ibinulong sa iyo ng salita ng Diyos na kahit anong bigat
ng nakaraan mo, kahit gaano ka pa kahina o kapalpak noon, God's grace is indeed sufficient for you. Pinuno ka niya ng kapayapaan at pag-asa. Yan yung example ng narinig mo sa bulong. Tapos, pumasok ka sa opisina. Yan ang iyong bubungan. Sa break room, nakita mo yung katrabaho mo na tahimik na umiiyak. Baon pala sa utang, malapit ng hiwalayan ng asawa at feeling niya, wala na siyang kwentang tao. Ngayon, ang natural na takot sa tao, yung fear of man, ay sasabihin sa'yo, huwag ka na makialam dyan. Baka sabihin niya, nangihimasok ka. Baka i-reject niya yung advice mo at mapahiya ka pa. Ito yung moment na gusto mong itago sa dilim, yung tinanggap mo sa Panginoon. Pero dahil alam mo hindi private secret ng Ebanghelyo, paano mo ito sisigaw sa ibabaw ng bubungan? Hindi ibig sabihin na kukuha ka ng megaphone at magsisermon ka sa gitna ng opisina nyo. Ang ibig sabihin, lalapitan mo siya, itatabi mo yung takot mong ma-judge at buong tapang mong sasabihin, kapatid, alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon, pero gusto kong i-share sa'yo na may pag-asa pa. Naranasan ko rin yung ganyang feeling na parang wala na akong kwenta. Pero binigyan ako ng Panginoong Jesus ng bagong buhay at tinanggap niya ako. Hindi dahil magaling ako, kundi dahil sa grace niya. Pwede ba kitang ipag-pray? Grabe, no? Napakasimple, pero napakatapang. Kinuha mo yung mensahe ng pagmamahal at grasya na ibinulong sa'yo at dinala mo sa maingay at magulong mundo ng katrabaho mo. Ang ibig sabihin ay hindi mo na pinipersonal ang takot na baka ma-reject ka dahil alam mong ang sinishare mo ay ang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng pagpapahayag mula sa mga bubungan. Alam mo, lahat naman tayo madalas nagsimula sa dilim at bulong. May mga panahon na nahihiya pa tayo o nangangapa. Halimbawa, si Nicodemus, pumunta siya sa Panginoong Hesus para magtanong. Pero ginawa niya ito sa gabi. Bakit sa gabi? Kasi isa siyang Pariseo, isang kilalang pinuno ng mga Hudyo at miyembro pa ng Sanhedrin. Napakataas ng posisyon niya. Kung makikita siya na nakikipag-usap sa Panginoong Hesus ay maaring mawala itong posisyon na ito. Maaring mawala ang elite status niya, yung yaman niya at yung career niya. Pwede siyang ma-kick out sa council at sira ang pinaghirapan niyang reputasyon sa lipunan. Kaya ano nangyari? Secret agent believer siya noong una. Kaibigan, secret agent ka ba? Kinain siya ng fear of man. Takot siyang ma-judge ng mga kauri niya at mawala ang kanyang posisyon. Pero kaibigan, pakinggan mo ito. Hindi pwedeng habang buhay na nakatago sa dilim ang pananampalataya natin. Darating ang araw na hahamunin ka ng sitwasyon para manindigan. At nangyari ito kay Nicodemus. Noong mapako ang Panginoong Hesus sa krus, mababasa natin ang pagbabagong ito sa John 19:38-39. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay humingi ng pahintulot kay Pilato na kunin ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang tagasunod ni Jesus. Ngunit, palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. Pinahintulutan siya ni Pilato kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Now, tignan mo to, no? Hindi lang si Nicodemo yung nagtago. Pati si Jose, isa siyang secret agent dati. Pero darating yung time, hindi mo mapipigilan. Ibahagi ang Panginoong Jesus o manindigan sa pinaniniwalaan mo. Tingnan mo yung susunod na verse. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang mga 34 na kilo na pinaghalong mira at alo. Siya ang lalaking nagsadya kay Jesus isang gabi. Imagine mo ito. Ito yung oras na pinakadelikado na malaman ng mga tao na ikaw ay disciple ng Panginoong Jesus. Ito yung oras na mismong mga apostol nga ay nagtakbuhan at nagtago sa takot na baka sila na ang isunod na ipako. Pero anong ginawa ni Nicodemus? Noong iniwan si Jesus ng marami, dun siya lumabas sa liwanag. Kasama si Jose na taga Arimatea. Buong tapang nilang hiningi kay Pilato ang katawan ng Panginoong Hesus. Nagdala pa si Nicodemus ng mamahaling pabango, mga 34 na kilo ng pinaghalong mira at alo. Grabe, gamit lang ito para sa mga hari. Pero alam ni Nicodemus na ang Panginoong Hesus ang hari ng mga hari. Napakabigat ng ginawa niyang yon. Publicly, sinasabi niya sa lahat na siya ay disciple ng Panginoong Hesus. Alam niya ang pag-iinitan siya ng buong Sanhedrin pagkatapos nun. Pwede siyang palayasin sa lipunan nila o baka ipapatay din siya, pero he was willing to let go.
Binitawan niya yung pagkapit niya sa kanyang titulo, binitawan niya yung kanyang pride, at ipinagkatiwala niya sa Diyos kung anuman ang magiging consequences ng ginawa niya. He let God deal with his situation. Kaibigan, stop hiding what Jesus has given you. Kung binigyan ka ng magandang posisyon sa trabaho o sa kumpanya, gamitin mo ito to lead with integrity. Maging patas ka at ipakita ang karakter ng Panginoon sa mga katrabaho mo. Kung binigyan ka ng impluensya o maraming followers sa social media, gamitin mo ito to share the truth and grace of God. Kung binigyan ka ng talento sa pagsasalita o magandang boses, gamitin mo ito to encourage at ipanalangin ang mga taong nawawalan ng pag-asa. Kung binigyan ka ng financial blessing, gamitin mo ito to bless someone in need ng patago at suportahan ang gawain ng Panginoon. Hindi para lang sarilinin at gawing security blanket mo. At higit sa lahat, kung binigyan ka ng kwento, isang patotoo, kung paano ka iniligtas, kung paano ka pinatawad at binago ng grasya ng Panginoong Hesus mula sa madilim mong nakaraan, kaibigan, gamitin mo ito to give hope sa mga taong wasak na wasak ngayon. Huwag mo itago yung testimony mo dahil lang sa hiya sa iisipin ng iba. Ibinalik ka ng Diyos sa liwanag, kaya huwag mong itago ang ilaw mo sa dilim. Isigaw mo mula sa mga bubungan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo.